City Hall, mahilig ako mag-upo ng hagdanan dyan eh. Naghihintay kami because of the reimbursement ng gasolina. Because we were told to campaign for this constitution ni Cory Aquino. So ako naman, dala-dala ko yung papeles ko kasi hindi naman tayo mayaman. Papare-imburse na lang. At yung dumaan siya, sabi niya, halika, sumama tayo, may pesta. Sabi ko, Mayor, gasolina lang ang punta ko dito kasi naubos na yung pera ko. So, hindi, sumama ka. Alam mo, pagka mayor, talaga itong mga mayor, mga gag... Yung tawag namin sa Bisaya na buot-buot. Yung namimilit, mayor eh. Hindi sabi ko. Sa parte, ang kasama ko si Cora Malaniaon. She's now governor o congressman. Papalit-lipat na lang yung babae niyan sa Oriental. In public, tinanong siya ni Cora. Ito namang kurang, bago sabihin sa kanya, kinuha niya yung kamay ko, sabi niya, ginano niya, ako naman, nakapatong sa dibdib niya, hinayaan ko lang siya. Huwag mong sabihin niya kasi may asawa yan. Patay na yan. That was really, komportable. Ginano niya yung kamay ko. Sabi niya ngayon, Sap, sinong piliin mo sa aming dalawa? Sabi niya, Rod, pasensya ka na si Cora. Sabi ko, okay lang. I will survive. Sabi ko, anyway, hindi ko naman talaga ambisyon niya maging anybody else except a judge. Only because ang salary. Yun lang ang habol ko sa buhay. Itong mundong ito, pera-pera lang. Malaki yung sweldo. Alam ko, makapag-aral ako ng anak ko. At medyo maganda ang buhay sa retirement mo. Pero nung umuwi ako, sinabi ko sa asawa ko, yung nanay nila, mayor pati ni, walay na kami niyan. Pero sabi niya, hindi pa man daw final. Okay lang. Bakit? Sabi niya, hindi kasi kami, we were married in a Roman Catholic ritual. Sabi niya, wala na daw kaming basbas sa pare. Botang yung mga pare na yan. Totoo man. Sabi ko, sige. Total, hindi pa pala final. So, hanap po na ako ng iba. Kasi mahirap naman mabakante. Talaga, totoo. Biology yan eh. Hanap ko, yung sakyanan mo may reserva. Makina yan, tao pa kaya. So sinabi ko sa kanya na mukhang na-insulto ako because it was a rebuke in public. Sabi ng asawa ko, tumakbo ka. Pagka mayor, talo mo yan. There was something of a slur. Hindi mo may insulto siyang dinagdag. Parahe ko na sabihin, patay na yung tao. Tumakbo ka, matalo mo yan. Sabi ko, totoo ka? Mayo. Taga-Kidapaw niya, ikaw taga-Davao. Mayroon ka ng political machinery. Yung lahat na bumoto sa tatay mo, bubuto yan sa iyo. Naisip-isip ko nga. But nakita ko kasi noon sa Davao, alam na mga taga-Davao yan, Del Sur, Del Norte. Davao was a very terrible place. And to my chagrin, I could not do anything because piska lang ako. Sinabi ko, kampanya ako, na kung maawa si Allah, maging malinis ang Davao. Sabi ko, lilinisin ko to. So,
I had about, since 1988 ago, all the way until the presidency, wala akong talo. Diretso-diretso yan. Kaya sabi ka ni Jean Munjong, maybe because it's destiny or the people, alam nila na gusto mo talagang magtrabaho para sa kapwa mo tao, sa kapakanan ng tao. And because service-oriented, ang pamilya namin, tumakbo nga ako ang pagkamayo. Nanalo ako. Kayong mga durugista, papatayin ko talaga kayo. You create. Wala akong pakialam niya sa human rights na yan. You create. Kung hindi ako na presidente, lalabas kaya ang totoo? Sabi ko noon sa Davao, Davao sabihin ko, lilinisin ko. Nagawa ko ang gusto ko. Kaya kontrolado ko yung impormasyon, mayor lang ako eh. Sabi ko, 6 months, 3 to 6 months, ubusin ko. Tangina niya. Pati mga general sa police, were into policeness. Kayo mga general, putang ina nyo kung general. General, problem ko lang dyan eh. Pati kayo mga polis na, maabutan ko kayo. Pag hindi ninyo ako mapatay, yung remaining years, it will not stop. My war against drug will continue. To the last day of my term. Pag nadisgrasya ako, sinabi ko, I'm willing, pupusta ko ang pagka-presidente ko. My honor and my life. Ayaw lang ninyong maniwala. Kaya, yari. Kala siya ninyo kasi nagbibiro ako at kasi lang taga-probinsya ako. Ngayon nag-warning ako sa inyo, do not destroy my country and do not destroy the young. Kasi yan lang ang pag-asa namin, kung tumanda kami, sila lang ang magbubuhay sa amin. The same way that our parents took care of us. We take care of our parents. O kita mo nanay ko. Kaya yan, itong mga human rights, son of a, puro kayo figures. But the other side of the side story is the agony and sorrow of the Filipino people. Tapos ipakulong ninyo ako dyan sa mga puti na yan, mga ulol. It's actually international governance because we have so become small. Itong mga puti, to atone for their sins. May mga abogado sabi ko, mag-aral kayo, ugok talaga pala kayo. Totoo. Alam mo bakit? Ako nang ang bright. Well, I'll tell you why. Away na kami noon. But at that time, si Dilima was the human rights. But before that, a rapporteur, Philip Alston, constitutional law professor, pununta na sa Davao, tinanong na niya ako kung ito ba totoo. Sabi ko, pag bumunot ng baril yan, alang-alang, ipapatay ko yung polis ko. Di ba, ipapatay mo? You know, my orders were then and now to the police and the military is, you know, it has become a national security issue. I did not proclaim it. It was Gloria Arroyo. Sinakayan ko na lang yung proclamation niya. And my orders to the police, human rights, you listen. Palimbasa yung lalaki ng taingan ninyo, walang silbi. Litsay kayo.